or good evening na po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang niyo pong lingkod. So today is October 15, 2025. At tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Rhodium Square. Dyan yan sa may E. Rodriguez Immaculate Conception Pinagkaisahan, Cubao. At dadalhin po natin yan sa may Camias Road, Pinyahan, Diliman, Quezon City po. So magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sa disclaimer lamang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan nito ay pang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, ayan. So magbabalik po tayo mamaya unti pang nakuha na po natin sila. Habang nagmamaneho, nagbabalik Christopher Pichon. Nakahandusay at duguan ang tatlong individual na ito sa Talisay Tanawan Road na sakop ng Barangay Tumaway sa Talisay, Batangas, mag-aalas 2 sa madaling araw ng Miyerkules. Dalawa sa mga nasugatan ang mag-asawang sakay ng tricycle, habang ang isa ay motorcycle rider. Ayon sa barangay, nakaparado sa tabing kalsada ang tricycle na galing ng Binangon ng Rizal nang masalpok ito ng motorcycle rider. Sa lakas ng impact, tumagilid ang tricycle at tumilapon ang motorsiklo. Pagdating mo namin dito, nakabulagtan ang halos natin. Tatlong tao. Tapos yung isang bata natira. Sabi ng bata, kaya sila nabangga. Nabangga, puro nakatayo yung mga nakamotor. Pagpapatakbo sila, nagkakarera ata. Dead on arrival sa ospital ang dalawang sakay ng tricycle dahil sa tindi ng tinamong injury. Habang nagpapagaling pa ang sugatang rider. Nakalabas naman na sa ospital ang angkas ng rider. Ayon sa PNP, sira ang mga CCTV sa lugar, kaya hindi pa makumpirma ang sinasabing karerahan at pagtayo umano ng rider habang nagmamaneho bago mangyari ang insidente. Christopher Stone, ABS-CBN News. Nananawagan naman ng tulong ang mga residenteng nawala ng tiriyahan sa ilan sa sunog na sumiklab sa may Quezon City nitong Martes. Naman ang naging pangungulila ng mga magulang ng tatlong batang magkakapatid na nasawi sa naturang sunog. Nagpapatrol, Jessic Cruzan. Sabay sina Janine at Alfredo nag-meeting tuwing umaga kasama ang tatlong anak. Pero sa pagkakataong ito, dalawa na lang silang bumangon. Hindi sa loob ng sariling tahanan, kundi sa evacuation center. Pumanaw ang kanilang mga anak na sina John Matthew, Zach Daniel at Zara Catherine sa sunog na sumiklab sa kanilang lugar sa Quezon City nitong Martes ng tanghali. Yung dalawa na lang, pangarap sila maging pulis. Tapos, hindi nila yung matatapat tao. Pagkakapag sa babae, para magkakit ng tao. Para sa pagalingin niya yung Happy birthday, Sarah. Nakapagdiwang pa ng kaarawan ang puso si Zara Catherine Napalami. Pagmakain po, bibigyan nyo lang po ng candy ang tuwan-tuwa na yun. Thank you, Mama. Thank you, Papa. Thank you, Lord. Marunong sila magpasalamat na. Kilala ko na Papa, kamusta biyahe mo? Pag-uwi. Papa, kita mo. Pagod po sila. Papa, ingat ka sa biyahe. Ganun po. Ngayon lagi pinapagod sila. Sobrang babait po ng mga mahal. Miyerkules ng umaga, bumalik sa naabong bahay ang mga kaanak ng nasawi para hanapin ang nawawalang bahagi ng katawan ng bunsong biktima. Ang sabi po sa funeraria is yung maaaring bigtiyata o paa. Yun po, nagbabakasali. Yun man lang, ma-balik namin sa pamangkin ko para makumpleto man lang. Ayon sa isang psychologist, oras at panahon lang ang makapagpapagaling sa sugat na iniwan ng pangungulila. Ang kailangan niya ngayon is
mapakinggan natin lang yung kanyang daing, ma-acknowledge yung pain, ma-validate niya yung pain, pero at the end of the day, kailangan pa rin ng tulong. Dagdag ni Karandang, hindi ito ang tamang panahon para sisihin ang sarili o sino man. Alam mo na tayong husga, no? Kasi nakakaawa din sila kung husgahan natin. Hindi naman natin alam ang kwento ng bawat isa. Marami kung wala naman tayong sasabihin maganda, huwag na lang natin sabihin sa kanila kasi double pain, double ano na yun eh, pain na sa kanila yun. Sa ngayon, higit 100 apektadong residente ang nananatili muna sa Santo Domingo Parish. Nanawagan sila ng tulong para makabangon sa insidente. Number 1 po, ang nakikita ko po financial assistance dyan. Lalo na siyempre yung mga nasirang gamit po nila sa bahay. Yung pagkain, damit, yan po. Kasi halos lahat po, walang naligtas po sila lahat. Nag-abot naman ng tulong ang lokal na pamahalaan at ibang organisasyon sa mga biktima. Jesse Cruzat, ABS-CBN News. Sa pool sa CCTV ang pagsaliksik ng isang lalaki at pagtangay sa bag ng isang customer sa fast food chain sa loob ng mall sa Maynila. Nakuha din ng video pagsalakay naman ng kawatan sa isang bahay sa Quezon City. Yan ang CCTV Patrol ni Bea Cuadra. Sumilip ang lalaking ito sa gate ng isang bahay sa Barangay Payatas, Quezon City. Nang makita na may CCTV, binunot niya ang saksakan nito. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita na nasa loob na ng bahay ang lalaki. Umakyat pa sa ikalawang palapag ng bahay ang suspect. Pumasok sa isang kwarto, kinuha ang 2 cellphone saka tumakas. Pagdating namin ng umaga, naghahanap ka ng kontalan yung pinatago ng tama. Kung nireview ng CCTV, na nakita na napasok na pala ka na. Mahalaga kasi kung contact yung lahat eh. Tapos, nandun din yung record na sa anak niya na may sakit na puso. Kilala na ng barangay ang lalaki na ilang beses nang inireklamo dahil sa paulit-ulit na pagnanakaw, pero nakikipag-areglo ang kaanak ng suspect sa mga biktima. Baka po magkakaroon siya ng problema, binabayaran po. Yung mga nawawalan ng mga gamit, ilang beses pa po yan sa napulupuan, pero hindi po yan tumitipon. Nakikipag-areglo yung mga kapatid. Umaasa ang mga biktima na mare-recover pa ang nanakaw na cellphone. Inabisuhan na rin sila ng barangay na magsampa ng reklamo sa PNP para maaresto ang suspect. Sa Maynila, sa pool din sa CCTV ang mabilisang pagtangay ng isang lalaki sa bag ng babae na kumakain sa fast food chain sa loob ng isang mall Sabado ng hapon. Nailapag nga po yung bag dun sa side ng bata. So akala namin safe kasi nandun na siya sa pinaka-corner na ng kainan. Tapos parang split seconds lang po, na-realize ko na nawawala na po yung bag ko. May lamang 2 cellphone, 5,000 pesos na cash ATM card, mga ID ang nanakaw na bag. Humingi na ng tulong ang biktima sa PNP at nagpapatuloy na ang isinasagawang investigasyon. Bea Cuadra, ABS-CBN News. Hindi na makikipagtulungan ng mag-asawang kontratistang sina Curly at Sara Vizcaya sa Independent Commission for Infrastructure. Tiniyak naman ang komisyon na hindi madidiskaril ang kanilang investigasyon sa manumalyang flood control project. Nagpapatrol, Johnson Manabat. Bantay sarado ng mga pulis at Senate Sergeant at Arms si Curly Vizcaya nang dumating sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Habang ang asawang si Sara, ilang beses munang nagpaikot-ikot at lumipat pa ng sasakyan bago idinaan sa likuran ng gusali ng ICI. Madalang pa mga napagkasuhan ko ka ng 7.1 billion. Mabilis lang ang pagsalang ng mag-asawang kontratista at matapos ng pagdinig, ito ang inanunsyo ng ICI. Upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Sabi ni Osaka, ito ang desisyon ng mag-asawa matapos sabihin ng ICI member at dating DPWH Secretary na si Rogelio Singson na wala siyang ire-rekomendang state witness sa anyay mga nakinabang sa flood control projects.
Vizcaya, Bryce Hernandez, Alcantara, kahit sino sa kanila, wala. Personally, no way. They explained that they were thinking that when they cooperate before the ICI, they will be getting a favorable recommendation from the Commission as state witness. Hindi naman ito ikinatuwa ng Office of the Ombudsman. Sabi ng ICI, malinaw naman na ang naging pahayag ni Singson ay personal lamang niyang pananaw at hindi ng buong komisyon. Pero, nagdesisyon na rin ng ICI na simula ngayon, lahat ng mga impormasyon at anunsyong manggagaling sa komisyon ay kinakailangang manggaling o magmula sa Executive Director o di naman kay sa Chairman ito. Dagdag ni Hosaka, hindi madidiskaril ang investigasyon ng komisyon dahil may iba pa namang mapagkukunan ng karagdagang impormasyon. Kung ano man ang mga nasabi nila, kung ano man ang mga nasabi ng mga ibang testigo, will be sufficient enough, no, for us to continue our investigation, build our cases, and file the necessary recommendations sa Ombudsman. Hindi naman nakadalo si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na ayon sa kanyang abogado ay may iniindang karamdaman. Dadagdagan naman ng mga individual na hiniling ng ICI na bantayan ng Bureau of Immigration. Kabilang dito si dating Caloocan Representative Mitch Cahayon Uy at iba pang personalidad na unang pinangalanan ng mga diskaya gaya ni Arturo Art Ataide, District Engineers Aristotel Ramos at Michael Rosaria at Project Engineer Angelita Garucha. Pabilis naman itong inaprubahan ng Justice Department na agad naglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order. Samantala, lumabas sa survey ng Pulse Asia na isinagawa noong September 27 hanggang 30 na nasa 7 sa 10 Pilipino ang naniniwalang mapapanagot ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Nasa 70% rin ang naniniwalang mayroong sabwatan sa mga opisyal ng gobyerno, mga mambabatas at mga kontratista sa mga proyekto kontra baha. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Naniniwala ang kampo ng mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs na walang malaking epekto ang napapabalitang pag-disqualify si ICC Chief Prosecutor Karim Khan sa kasong Crimes Against Humanity ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero para kay Vice President Sara Duterte, mas mahalaga ang paghahanda ng defense team ng kanyang ama kaysa sa kung sinong mamumuno sa prosekusyon. Nagpapatrol, Harleen Delgado. Tinanggal ng International Criminal Court Appeals Chamber si Chief Prosecutor Karim Khan sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang lumabas sa ulat ng international media outlet na Reuters Martes, October 14. Ayon sa ulat, pinabura ng Appeals Chamber ang hiling ng defense team ni Duterte na i-disqualify si Khan dahil umano sa conflict of interest. Si Khan ang tumulong sa grupo ng mga biktima ng drug war noong 2018 bago pa may talaga bilang Chief Prosecutor noong 2021. Dahil dito, hindi na maaaring makilahok si Khan sa kaso ni Duterte. Wala pang kumpirmasyon ng ICC at si Khan tungkol sa napabalitang desisyon. Pero una nang nanindigan si Khan na walang basehan ang hiling ng depensa na i-disqualify siya sa kaso dahil hindi anya nakaapekto ang tungkulin niya noon sa trabaho niya ngayon. Para sa kampo ng mga pamilya ng mga biktima ng drug war, kung totoo man ang pag-disqualify kay Khan, hindi umano ito makaaantala ng malaki sa trabaho ng Office of the Prosecutor. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, nagagampanan naman ng Philippine team at the Deputy Prosecutor Mami Mandiayan-Yang ang prosekusyon ng kaso mula nang mag-voluntary release si Khan noong Mayo dahil sa aligasyon ng sexual harassment. Hindi rin anya sila kumbinsido na may basehan para tanggalin si Khan sa kaso. Punto ni Conti, wala silang nakikitang conflict of interest dahil nangyari ang pag-asista ni Khan sa grupo ng mga biktima sa pagpapadala ng komunikasyon sa Office of the Prosecutor bago pa man siya italaga bilang Chief Prosecutor. Sa ngayon, mas mainam anyang hintayin na muna na isapubliko ng Appeals Chamber ang desisyon kay Khan. Samantala, hindi pa umano nababasa ni Vice President Sara Duterte ang desisyon. Pero higit niya, mas mahalaga umano ang preparasyon ng defense team ng dating Pangulo laban sa mga ilalabas ng prosekusyon. Hindi ko po nababasa ang papel kung ano yung laman ng desisyon ng disqualifikasyon. Pero ang pagkakaalam ko po ay meron talaga siyang conflict of interest dahil meron siyang mga representasyon noon
sa mga alleged or supposed witnesses? Wala naman. Sa ngayon, matagal na umanong hindi nakakausap ni VP Sara ang kanyang ama. Ang alam ko na ang kausap niya is si Kitty. So si Kitty yung mas may alam kung ano yung nangyayari sa kanya ngayon. At yung nagbibisita sa kanya doon halos araw-araw sa Hague ay yung kapatid niya, si Bong Duterte. Sa ngayon, inaasahan na anya ng kanilang pamilya na sa loob na ng ICC Detention Center, magpapasko ang dating Pangulo. Corinne Nogado, ABS-CBN News. Gretchen, kumusta ang Manila concert na nag-iisang Mariah Carey? Naku, Ate B, pinakilig ng global superstar na si Mariah Carey ang Pinoy fans sa kanyang celebration of mini concert dito sa Pilipinas. Hindi binigo ni Mariah mga tagahanga ng kantahin ang kanyang greatest hits. At sumabay rin sa maagang Christmas fever sa bansa ang mismong binansagang Queen of Christmas. Si Papa Joe, MJ Felipe. Maagang sumugod sa Pasay City ang fans ng global superstar na si Mariah Carey para sa kanyang Celebration of Mimi Tour stop sa Pilipinas. 2018 nang huling mag-concert dito si Mariah, kaya labis ang pananabik ng Pinoy fans sa music icon. Ano na yung mga fans ng Mariah Carey? May ilang fans na todo outfit ala Mimi at pagpasok sa venue, ramdam na ang excitement hanggang sa lumabas ka si Mariah. Kinanta ni Mariah ang kanyang hit songs mula sa iba't ibang era ng kanyang karera. Gaya ng Emotion, Hero, Dream Lover, Always Be My Baby, Honey, Heartbreaker, pati na ang mga recent hits gaya ng Obsessed, Shake It Off, We Belong Together, at ilang kanta mula sa bagong album na Here For It All. Alam na enjoy ni Mimi ang malakas na hiyawan at Saan niya ba daw? ng Pinoy fans. Kabila po. Ito may nakapark na orange na kotse sa kabila. Sorpresa ang kinanta ni Sa Mariah kabila. ang kanyang #1 Christmas hit na All I Want for Christmas Is You. Alam ng fans na hindi ito kinakanta ni Mariah hanggat hindi natatapos ang Halloween season. Pero, nauna na rin binigyan ng blessing ng music icon ang Pinoy fans. Dahil alam niyang maagang nagse-celebrate ng Pasko ang mga Pinoy. Kaya laking gulat ng lahat ng kantahin niya to. Di ba, The perfect gift for her Filipino fans, for her Filipino land. At paano pa man ito? Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala po.